Gagawin po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat ng Diyos sa pagkakataon na ito, sa buhay po ng bawat isa, maging sa mga salita mo na aming nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Patuloy o Diyos, nabuksan mo ang espiritual na pangunawa ng iyong mga anak, na lubusan ko nilang maunawaan ang iyong salita. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, isa rin pong mapagpalang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran through online. So, praise the Lord, dahil muli po tayo po ay nagkita-kita sa araw ng Tuesday na ito, na kung saan po ay patuloy po nating pag-aaralan ang kanyang banal na salita. Natunay nga po na ang salita ng Diyos, ito po ay nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa. So this afternoon, our topic, it is about discovering the will of God. So yun po yung nais po natin, malaman kung ano nga ba yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay po natin. Na kung tutuusin po, talagang nililibig naman po ng Panginoon kung ano nga ba yung naisip niya o yung kagustuhan ni Lord na gagawin po natin sa ating buhay. So in our text, sabi doon sa 1 John 5 verse 14, as our text po in 1 John chapter 5 verse 14. Sabi po niya dyan, this is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to His will, He hears us. So dito makikita po natin mga kapatid na tunay nga po na kung ano man yung hihilingin natin, ano man yung nanaisin natin, kung ito po ay kagustuhan ng Diyos, of course, pakikinggan ng Panginoon. Dahil hindi po lahat ng gusto natin na mangyari sa buhay natin, naisin natin ay ipagkakaloob ng Panginoon. Amen. Especially po pag alam po niya na kayo po ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Dahil minsan may mga kahilingan tayo na sa mata ng Panginoon ay hindi pala para sa atin o di kaya ikakapahamak natin. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, nandun na talagang tinuturuan niya tayo. Kaya salamat because of the Word of God, talagang nalalaman po natin kung ano nga ba ang kagustuhan ng Panginoon. So there are three important guidelines po na ang makikita dito, which is the Word of God reveals His will. Kaya nga po merong salita ng Panginoon. Because of the Word of God, nakikita po dito inihahayag ng Diyos kung ano ang kanyang naisip. That's why it's very, very important that the Word of God reveal His will. So yun po yung number one po natin dyan sa three important guidelines natin. Na the Word of God reveals His will. Dahil tunay po na ang Panginoon po ay nilirigin niya kung ano nga ba ang kanyang salita. No? Sa bawat isa sa atin ang kanyang naisip through the Word of God. Hindi lalabas yung number one dyan, Sister Susan? I think meron siya. Yeah. Number one is the Word of God reveals His will. Which is, kaya nga po yung salita ng Panginoon, minsan sabi nila, no, sabi ng iba, ba't hindi ko alam kung ano ba ang naisip ni Lord? Kapatid, kaya nga po merong salita ng Panginoon. Kaya pinakailangan mag-aral tayo, magbasa sa kanyang salita, because the Word of God nire-reveal. Sinasabi po niya doon, tinuturo po niya sa atin kung ano nga ba yung naisin ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na ito po ay kumikilos sa buhay ng bawat isa. Kaya ang sabi doon sa Hebrews 4 verse 12, ito po ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Nang sabi doon, for the Word of God is living and active. Buhay ang salita ng Panginoon. Sharper than any double-edged sword. Yan, talagang mas matalim. Kaya pala minsan sa pakikinig po natin ng salita ng Panginoon, parang natutusok yung puso natin. Dahil talagang nangungusap po siya, living and active, sabi yan. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart.
Alam ko po na siguro ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang experience kung paano namusap ang salita ng Panginoon sa ating pagbabasa, no? Nagre-rema siya, nangungusap, and then minsan sa pakikinig po natin ng mga preaching, yan, talagang mararamdaman natin na talagang damang-daman natin na nangungusap ang Panginoon. Dahil totoo at tunay po na isa sa way ng Panginoon na i-reveal kung ano yung naisin niya ay through the Word of God. Kaya mga kapatid, napakalaga po ng salita ng Panginoon na talagang isinasama natin every day, every time in our life, and remember the Word of God, ito ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. In order for us to grow mature, we need the Word of God. Amen. Dahil kung walang salita ng Panginoon, ay magiging malnourished po tayo. We need the Word of God. So, number 2, na guidelines natin, sabi diyan is, God speak through circumstances. Maging sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, nangungusap ang Panginoon. Merong ipinapahiwatig po ang Diyos. And Job 33 verses 14 to 17, sabi po doon, for God does speak now one way, now another, though man may not perceive it. Pero minsan ang tao hindi niya malubos maunawaan, hindi niya makita na nangungusap na pala ang Panginoon, no, sa sitwasyon na nangyayari sa buhay. Kaya minsan pag may mga circumstances po na dumarating sa buhay natin, ang gagawin na lang natin, Lord, ano ba ang gusto mo? Ano ba ang itinuturo mo sa akin, Lord, sa sitwasyon na ito? Meron ba akong dapat malaman? Meron ba akong dapat baguhin? Ano ba yun, Panginoon? Because I believe that God, no, nangungusap po siya sa lahat ng sitwasyon na nangyayari po sa buhay natin. Next verse. Sabi noon, sa next verse niya, in a dream, maging sa ating panaginip, in a vision of the night, when deep sleep falls on men as they slumber in their beds. Verse 16. He may speak in their ears and terrify them with warnings. Nasubukan na ba ninyong natutulog kayo, nananaginip kayo at nakakatakot yung panaginip ninyo, parang nababangungot, kaya may mga namamatay sa bangungot, ano? No? Kasi talagang andun yung takot nila. Para kasing totoo pag ikaw ay nananaginip. And there are times na sa panaginip natin, lalo na pag isang lugar, and then mamamangha ka na lamang na, parang nakita ko na ang lugar na ito. Parang nakarating na ako sa lugar na ito. No? Yun pala, na una nang ipinakita ni Lord sa iyo in your dreams. He may speak in their ears and terrify them with warnings. Verse 17, sabi doon, to turn man from wrongdoing and keep him from pride. So, ang Diyos po nangungusap siya, kaya may mga bagay pala na gano'n para gusto ipahiwatig ni Lord na ipinapakita sa atin na kung hindi tayo magbabago, baka mangyari yun. No? Lalo na pag nakakatakot yung dreams natin. Kaya di ba pag meron tayong dreams na talagang ikakapahamak natin, nag-iingat tayo na sinasabi natin na Lord, huwag sanang mangyari yung aking panalangin, Panginoon. Nagiging alarma ka ba sa buhay mo? Na nakikita mo na, ay, panaginip ko ganito, kaya dapat hindi ko ito gagawin. Kasi kung gagawin ko ito, baka ako'y mapahamak. Kasi ipinakita na nauna lang ipinakita sa'yo. Kaya be sensitive because even in the Word of God, sabi doon that even in dreams, nangungusap ang Panginoon. Sa mga circumstances na nangyayari sa buhay natin, nangungusap ang Panginoon. Okay. Another is that, number 3, the voice of the Holy Spirit guide us. Ang tinig po ng banal na Espiritu. No? The voice of the Holy Spirit. There is an inner voice inside of us na kinakailangan maging attentive tayo mga kapatid. Ano ba yung gagawin natin? I think kahapon ba? I think the other night. No. The Sunday, yes. I think it is Sunday night. Umuwi ako last Sunday night, mga 9:30 na yata ng gabi. And then, meron kaming nakasakay na
I think hindi Cantonese yata yung salita nung babae. No? Mga senior na rin siya, pero makikita mo naman na smart yung babae. No? And then, during that time, may sinasabi siya sa amin. Yung mga kasama ko, mga Chinese, Cantonese na, pero hindi nila maintindihan. Yun pala, nanghihingi siya ng support. Kasi nga parang gusto na niya yung magbamit. No, nahilo siguro. So, nung gano'n na siya, nakala yung isa, bigla na ulang nagkabot ng plastic. Yung isa naman, inabutan siya ng tissue. And then, for me, tinitingnan ko siya, ako naman kaya ano yung pwede kong matulong dito. Yung andun pa yung isip mo na, ako kaya kasi magkabila yung nandito ko, ang itinulong niya is the plastic. Yung isa naman is the tissue. Kaya ako yung nasa gitna, sabi ko, oh Lord, ano naman kaya yung pwede kong magawa at maitulong sa babaeng ito. And then I remember, kasi nga nagdadala ako ng white flower. Sabi ko, ay, alam ko na Lord. So, kinuha ko kaagad yung lalagyan ko. And then, iniabot ko sa kanya, binuksan ko. This, kahit na hindi kami nagkakaintindihan, kinuha naman niya, inilagay doon sa tissue, tapos inilagay doon sa kanyang ilong. And then, medyo siguro pumalma siya because we know na tumutulong ang white flower, di ba? So, yun din naman yung naibigay ko. And then, nung bumaba na itong mga kasama namin, na tumulong sa kanila, talagang yung laki ng pasasalamat niya sa tumulong. And then, nung siya naman yung bumaba, kasi ako yung naiwan sa sasakyan, no, talagang iba din naman pala yung kagalakan na mararamdaman mo. Kasi how she show her thanksgiving. Yung bang parang hindi ko alam kung Thailand siya kasi nagkaganyan, nagpapaw down na talagang yung kamay niya nung siya bumaba. Doon mismo sa harapan ko, sabi ko, it's okay, God bless you. So sabi ko, kasi hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya. Pero alam ko na nagpapasalamat kasi yung the way na nag-action siya, na parang ganun tapos naglungkot siyang ganun na nagpapasalamat. Kaya sabi ko, thank you. Ako naman tuwag-tuwa, sabi ko, yung simple lamang ba na maitulong mo, talagang iba yung dating ng kagalakan. Yes. No? Kaya sabi ko, Lord, sa susunod, ay maganda palang maglalagay ng plastic. Kasi there are times pala na yung bangka ng mga simpleng bagay lamang mo na in times na kailangan. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa white flower na ito. Dala-dala ko siya. May white flower kasi doon sa barko na ito. Kasi minsan sa sasakyan medyo nahihilo, di ba? Maganda yung white flower. Kaya tips din yun. Kasi tingnan ninyo, who knows, na darating pala yung time na, ayun, pwede mo palang magamit because you have God. Yun bang, kasi ang Holy Spirit na nangungusap, even in a simple way. Yes. Even in a simple way. Ang hindi ko nga makalimutan noon, yung bang 8, kasi talagang bago ako umalis doon sa bahay ni Amo, parang very forma yung salitang Lord na you bring bang 8. Nakikipag-argue pa ako kay Lord, anong gagawin ko sa bang 8 na ito? Pero at the same time, nagdala pa rin ako. Kaya nga pag medyo andun pa yung parang nangungusap, I was very sensitive. Kasi alam ko na there is something kung bakit sinasabi ni Lord, even in a simple way. So, nagdala ako ng bandage during that time. Yun pala, pagbaba ko pa lang sa building, meron ng Pilipina kababayan na sabi, ate, may bandage ka ba dyan? So I was beside ko, Lord, thank you. Kaya pala, Lord, pinagdala mo ako ng band-aid. So sabi ko sa kanya, sister, Jesus loves you. No? So even in a simple way pa, kung very sensitive tayo sa sinasabi ng Panginoon, talagang He will guide us. John 14, verse 26, sabi ko niya dyan, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Yan. Kaya huwag mong sasabihin, ako, tumatanda na ako, nagiging ulyanin ako sa mundong ito. Hindi po tayo magiging ulyanin if we have the Holy Spirit. Tingnan niyo yung verse, John 14, verse 26. Kasi sabi niya, will teach you all things
and will remind you of everything. Oh, sige nga, analyze that word. No. Ay sabihin mo dyan sa katabi mo, magiging ulyanin ka pa ba kung mayroong Holy Spirit sa iyo? Will teach you all things and will remind you of everything. Ipapaalala. No? Hindi niya sinabing some, kundi everything. No? He will remind you of everything I have said to you. Okay. John 16 verse 33. Another is sample dyan. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. Kaya the voice of the Holy Spirit will guide us. Kaya dapat po, Lord, din sensitive po tayo, Lord, in hearing the voice of the Holy Spirit. Yun ba, kung nararamdaman mo na parang deep inside mo namumusak, gawin mo na. Kasi I believe it. Kung hindi mo gagawin yon, you will regret. Minsan sasabihin mo minsan, sabi ko na lang pero hindi ko ginawa. We experience that, isn't it? Kaya nagiging sensitibo ako because of that kasi ayokong mag-regret. Ay Lord, sorry, sinabi mo na nga pala Lord, pero ako yung mali, Lord. No? So from that time, doon ako natuto how to hear the inner voice of the Holy Spirit. Kahit na simple lamang, yung nakifeel mo na instruction ni Lord, you know, I obey it. And then, ang ganda pa kasi yung feelings, iba yung joy na mararamdaman mo in return pag na-accomplish. No? Kaya, be sensitive po tayo because the Holy Spirit guide us, speak unto us. Okay? There are 3 sources of inner direction. 3 sources, mga kapatid. What are they? Una, of course, that which is of God. Galing sa Diyos. Kaya tingnan natin kung talagang nanggaling ba sa Panginoon. No? Kasi merong kahati ang Diyos. Merong kahati sa sources of inner direction na ito. No? Ano? Sino-sino yung kanyang kahati? Number 2, God of the flesh. Ang sarili. Diba? Diba ang sarili? Kaya no wonder, sabi ni Apostle Paul, there is tug of war na nangyayari, no, sa loob ng isang tao. Gusto ko ito, ayaw ko ito. Gusto ko ito, hindi. Ayan, tug of war. Kasi yung flesh natin nakikipag-agawan doon sa naisin ng Panginoon. At meron pang pangatlo na mas grabe kung makipag-agawan nito, and that is that of Satan. Nakikipag-agawan siya na imbis na susunod ka na sa Panginoon, na overcome mo na yung flesh mo, pero meron pa palang isa na kinakailangan na tingnan natin. At yan ay walang iba kundi si Satan. Pero huwag po tayo mag-alala mga kapatid. No? Dahil may pamamaraan din po ang Diyos. Kaya nga sabi natin kanina, we need the Word of God para sa ganun ay malaman natin. One way of distinguishing between the voice of God and a counterfeit voice is a sense of peace. Pag merong kapayapaan, you know that it is from God. Pero kung walang kapayapaan, there is something. Because God, He is a God of peace. Magiging peaceful ka, kapatid. The voice that is speak peacefully is of God. And the voice that is speak urgently is of Satan or it is the flesh. Kaya mahirap magdesisyon ng bigla-biglaan, isn't it? Kaya dapat iisipin natin, especially in our decision making, na hindi basta-basta may narinig ka na, no? Magdidesisyon ka na, may lalabas na sa bunganga, sandali, be careful. Remember, God guides, but Satan pushes.
Nagkagay ang Panginoon, pero si Satan, ang ginagawa niya, inilalay ko niya tayo. In James chapter 4, verses 7 to 8, sabi doon, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. So, the things that we need to do, submit. Ayan, magpasakop po tayo sa Diyos. No? And then resist the devil. Remember, temptation is not a sin. But if you're going to yield in that temptation, doon na po nagkakaroon ng kasalanan. Kaya kung temptation pa lang, hindi ka pa nagkakasala. So, you need to resist it because that is the work of the devil, mga kapatid. And he will flee from you. Aalis siya. Wala siyang magagawa. Kaya sundin po natin ang salita ng Panginoon. And everything will become alright. So, what are the steps to discovering the will of God? May mga steps po tayo na makikita with regards to the Word of God. Kung paano ba natin ma-discover yung kagustuhan ng Panginoon na mangyayari sa buhay natin. Kaya ang mananampalataya ay kinakailangan, number 1, I pray. Prayerful. Yan. Panalangin. Para malaman po natin. That's why it's very, very important that you and me, nandun po na palagi po tayong lumalapit, nakikipag-communicate sa Panginoon para malaman kung ano yung kanyang will. Tulad din ng employer ninyo, isang sino sa inyo yung may employer pero ayaw mong kausapin ang employer mo? Paano ka magtratrabaho? Hindi mo alam kung ano yung gusto niya, isang anong susundin mo? No? So, kinakailangan may communication. At alam natin that prayer, no, pakikipag-communicate, pakikipag-usap sa Panginoon. John 15, verses 13 to 14. Sabi dyan, greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. Verse 14, you are my friends if you do what I want. So, makikita po natin dito mga kapatid na sabi ni Lord, kaibigan kita if you obey my commands. So, ano po yung command ni Lord? Manalangin. This is a command of God that we need to pray. So, kumustahin po natin ang ating prayer life. Kinakailangan maging prayerful po tayo. Huwag natin hahayaan na nakawin ni cellphone yung ating prayer time. Unahin po natin makikipag-usap sa Panginoon kaysa makikipag-usap po sa tao. Number 2 is listen. Makinig. Matuto po tayong makinig, mga kapatid. James chapter 1, verses 22 to 25. Sabi ulit yan. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. No? Makinig and at the same time, kinakailangang gawin. Kasi tingnan niyo si amo. Kung nagsasalita si amo at may instruction si amo, nakikinig ka. Yes. Kung hindi mo gagawin, what is the use? Na nakinig ka pa kay amo mo, hindi mo naman gagawin. So, una sa lahat, listen, makinig tayo. Napakinggan natin. And then after that, do what it says. Gawin. Next verse. And next verse, sabi po doon, sa verse 23, anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror. Kaya palagi tayong gumagamit ng salamin, lalo ng mga ladies, kasi minsan nakakalimutan, kumusta na kayo yung buko, okay pa ba yung ayos niya, no? Nawala na ba yung lipstick ko or what? Kasi alam ko din yung may kakilala ako na sabi ko, hindi ko alam kung dates or I think nakagawian na siguro niya na yun talaga yung nagpapasaya ba sa kanya na talagang part of her daily life na
at saka ginagawa sa kanyang sarili ay yung magkaroon ng kilay. Pupupudan na, nagkikilay na. No? Yes. Talagang very conscious siya kung meron pa bang buhit o wala. No? Sabi ko, ay, may mga tao palang ganito, na yun na yung kanilang kagalakan ba, na parang hindi kumpleto yung kanyang buhay kung hindi niya ginuhitan yung kanyang kilay. Kaya tuloy, every Christmas, ang dami ng regalong eyelashes. Yun yung iniregalo sa kanya. Kasi very concerned siya na gusto talaga niya na palaging naka-eyelashes siya. And then maya-maya, uy, tingnan mo na, okay lang pa yung eyelashes ko, ganyan siya. So, may mga tao pala na gano'n. And then, simple nila. Yun ang kanyang kasiyahan. Masaya siya doon. Okay. And then sabi diyan sa next verse, verse 24, and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Huwag po tayo maging ganun, mga kapatid. No, huwag po tayo maging katulad ng palaging nasa mirror. Kahit na wala tayo sa mirror, dapat alam pa rin po natin at hindi nakakalimutan ang salita ng Panginoon. Verse 25, sabi diyan, but the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Kaya remember James chapter 1 verse 25, na sa pakikinig po natin ang hindi ito nakakalimutan, no, pinagpapala ng Panginoon. So if you want blessing, not only listen to the word of God, but also put it in action. Okay. Another na para ma-discover natin ano ba ang naisip ng Panginoon. Of course, read. No? Reading. Anong babasahin natin? Of course, it is the Word of God. Kung dating mahilig kang magbasa ng pocketbook, mga wakasan na magazine, no? Kasi iba meron yung mga comics, pero parang wala na ngayon, di ba? Wala na, face out na ba ang mga yun? Kasi meron ng Facebook, meron ng YouTube, no? Tune na. No? Di ba nandun na yung mga nobela, novel, may mga, marami na doon sa YouTube, Facebook, no? Kaya wala na yung mga magazine, no? Tapos yung mga dramang itutuloy, yung liwayway at saka panawag. mga teenager, di ba? Mga teenager, ay doon, uso-uso yung panawag na yan at liwayway. But anyway, mga kapatid, ayan, pakikinig, ay pagbabasa, read. And Psalm 119 verse 105, pangatlo natin is read. Ano ang babasahin? Of course, it is the Word of God. Psalm 119 verse 105, sabi po doon, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Kaya ang salita ng Diyos ito ay nagiging tanglaw, nagiging ilaw sa ating mga paa para makita natin yung ating dinadaanan. Amen. So, every time po that you're going to step forward, dahil meron kang salita ng Panginoon, ito po ay nagiging ilaw sa iyong dinadaanan. Siyempre, kung may ilaw sa dinadaanan mo, kasi sabi yan, your word is a lamp to my feet. May ilaw yung iyong paa, naliliwanagan niya yung iyong dinadaanan. Amen. Kahit nasa right side mo ay madilim, no? Pag lumakad ka doon, magkakaroon ng ilaw. And that is the use of the Word of God na nasa akin. Ito po yung nagiging panglaw. No? Ito yung nag-guide sa atin, nagtuturo para tamang direction yung ating patutunguhan.
Kaya napakahalaga po na magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Baka nakakalimutan na ninyong magbasa, di bale. May audio naman. Pakinggan ko na lang. Minsan ginagawa mo pang pampatulog. No? Ayan, ito na lang sa headset ko, isa nga yung book of Matthew chapter 1 na pa lang. Hindi mo pa napakinggan yung chapter 1, tulog ka na. Kung bakit naman pag nagbasa tayo ng salita ng Panginoon, nakakauntog. Pero kung yung Facebook naman yung hahawakan, very alive at active. No? Kaya ito po dapat yung aming tingnan. Huwag po tayong padadaig. Kundi we still believe that the Word of God is powerful, na kinakailangang basahin po natin dahil ito po ang nagbibigay buhay, direction sa atin. Okay. Yan. Another that we need to do is seeking. No? Yan. Matthew chapter 6 verse 33, sabi doon. Memory verse ba natin ito? Dapat memory verse po natin. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kaya kung nangunguna po ang Diyos sa buhay natin, talagang siya ang number 1 sa lahat ng aspetos ng buhay natin. At ang kanyang kabanalan ay believe. Anuman ang pangangailangan natin, mga kapatid, God is able to give unto us. Yan ang kanyang pangako, no? Na ibibigay. Kaya salamat dahil I believe naman po na sa araw ng day off natin, yan, inuuna natin pumunta sa tahanan ni Lord because this is an example that we want to seek first His kingdom and His righteousness. At hindi po kayo na ma-share dyan sa labas, although maaaring marami sa atin dito, baka hindi mo pa alam o hindi mo pa nalibot din ang mga magagandang places dito sa Hong Kong. Nalibot na ba ninyo? Nakarating na ba kayo sa iba't ibang lugar ng Hong Kong? So, dito makikita po natin, mga kapatid, na we want to seek first His kingdom and His righteousness. Because we believe na kung ang Diyos ang number 1 sa lahat ng aspetos ng buhay natin, magiging maayos, magiging tahimik, at magiging maganda at pinagpala ang buhay na meron tayo sa mundo ito. Kahit na may testing, kahit na may mga problema, pero mararamdaman mo pa rin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At yun po yung nagbibigay sa atin ng encouragement. No? Kaya, kaya pa rin natin harapin ang araw na darating. No? So, salamat kay Lord. Dahil tunay po na kung siya ang number 1 sa buhay natin, may gagawin ang Diyos. Okay. Another na gagawin po natin is that kailangan mo evaluate mo. Evaluation, ikaw na. Evaluate. Kailangan natin ito. Kaya sabi niyan sa 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless, of course, you fail the test? We need also to examine ourselves. Kasi baka mamaya, hindi natin malaman na ang will ni Lord kasi nakafocus na po tayo sa sarili natin. Andun na self-will pala yung ginagawa na natin sa buhay natin, na ang gusto natin ay yung talagang sa atin lang. Nakafocus na po tayo sa sarili natin at hindi na po nakafocus sa Panginoon. Kaya examination is very important. Evaluate. Pasado ba ako, Lord, or still pa rin na ang gusto ko ang siyang nangyayari sa buhay ko? So, paano mo malalaman ang kagustuhan ni Lord? Di babalik ka rin doon sa self-will mo, hindi pa rin ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya, mahalaga ito, mga kapatid. Psalm 139 verses 23 to 24. Sabi ulit, search me, O God, and know my heart.
Test me and know my anxious thoughts. Puso. Puso. No? Dapat malinis, maayos na puso, maging ang isipan, controlled mind, ang kailangan mga kapatid. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Kaya, magpa-self-examine po tayo sa Panginoon because He is our great physician. Siya yung ating doktor, no? Tingnan natin, Lord, baka meron ng maling tornilyo sa akin, Lord, ayusin mo. Baka meron ng nag-iiba, Panginoon, i-fix mo, Lord. Kailangan natin upang sa ganon ay malaman ko at ma-accomplish ko kung ano man ang nag-isip mo, Panginoon, sa buhay ko. At hindi yung sarili ko lang ang siyang nagmamanifest or sarili lamang ang siyang namumuna sa buhay ko. So, kailangan ko natin na ito. And the next is yung tinatawag na act, gawa, no? Action. Micah chapter 6 verse 8. He has showed you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? Ano ba ang naisin ng Panginoon? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Kaya-kaya na natin gawin ito. Act justly, ibig sabihin, huwag tayong magkakaroon ng favoritism at huwag tayong magkakaroon ng kakampi. Ay ito, no? Kakampihan ko siya kasi kung kakampihan ko, mas marami akong mapapala sa kanya. Hindi naging sip-sip kapag ganon. No? So, act justly, maging makatuwiran po tayo mga kapatid. And to love mercy, maging maawain. And to walk humbly, mapagpakumbaba. Dahil ito po ang nais po ng Panginoon na ginagawa po natin. And this is one way. Because I believe na kung mapagpakumbaba po tayo, of course, God will reveal His will unto us. Papahiwatig ng Panginoon ang mga naisin ni Lord, the perfect will of God na gagawin po natin sa ating buhay. And the last one is persevere. Persevere. Magpakatatag tayo. Amen. 1 John chapter 2 verse 17. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. So perseverance. Perseverance. Sabihin na lang natin, Lord, no, siguro kulang pa ako sa perseverance. Kaya we need it. Persevere. Another name of persevere is endurance. Endurance, ano pa yung synonym niya? Sabihin na natin, patient. Pwede na rin, di ba? Mapagpasensya, endurance. No? Na talagang, sabi niyan, be patient, mga kapatid. Dahil, ang sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon, it lives forever. Kaya we need to persevere. At makikita po natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He knows actually the best for us. Alam ni Lord kung ano po ang maganda sa buhay ng bawat isa sa atin. Minsan hindi po natin naiintindihan. No? Nag-question tayo kay Lord, Lord, bakit kaya? No? Hindi ko naman ito deserve, Lord. Pero yun pala, ang deserve mo. Kasi kung hindi yan, baka lalo kang mapahamak. Kaya hindi natin maintindihan. Later on na lang, after some other days or years pa, ang no? And then saka mo, marirealize na, Lord, salamat. Kasi kung hindi nangyari yung Lord, hindi ako natuto. Salamat, Lord, because of that situation, nandito ako ngayon sa aking kinakataluan. Amen. So God knows, mga kapatid, especially now, na ipinagkaloob na po natin ang buhay natin sa Panginoon. Isinali na natin siya sa buhay natin. Naging partner na po ng Diyos ang buhay natin.
at naging driver siya ng buhay natin. So hayaan natin. Dahil mas maganda po at mas magaling ang Diyos na hahawak sa buhay ng bawat isa kaysa sa atin. Kasi hindi natin alam but God knows it. Kaya let it be na hayaan na lang natin ang Panginoon. Although I know that it's one of us, may mga will tayo, may mga desire tayo, may mga gusto tayo na isin sa buhay natin sa mundong ito. Pero ang kagandahan pala, Lord, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. If it is your will, Lord, let it be. Ikaw na ang bahala. So, ganun po ang gawin natin. Dahil tingnan po ninyo ang favorite verse natin in Matthew 7 verse 21. Sabi doon. Diyan po tayo magwawakas sa verse na yan. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. So, kapati po ito mga kapatid, na ang tanging makakarating lamang sa kahalaan ng Panginoon ay ang mga sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya dapat po, i-divert na po natin lahat sa Panginoon yung ating mga will. Talagang hindi na tayo mag-iisip ng own will natin, ng self-will natin, ng mga desires natin. Talagang ipagkakatiwala na po natin sa Panginoon. Kasi sa verse na ito, wala na tayong magagawa eh. Kasi sabi niya dyan, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Wala nang iba, kundi yun lamang sumusunod sa aking kagustuhan. So, saan mo natin ilalagay yung self-will natin dyan? Kung sinasabi na ni Lord na only those who does the will of my Father will enter His kingdom. Kaya talagang, ang gagawin talaga natin, it is no longer I who live, but it is you, Lord Jesus Christ, that is living within me. The life I live in this world is for Christ. To live is for Christ, and to die is gain. Kaya mga kapatid, hayaan ko natin na talagang ang kagustuhan ng Panginoon ang patuloy na mangyari po sa buhay ng bawat isa. So ipagkatiwala po natin dahil alam naman ni Lord yung the best for us mga kapatid. Yun po yung dapat natin gawin. So from this time na, huwag na natin sasabihin na, Lord, will mo ba ito, Panginoon? Andyan ang kanyang salita, sabi na natin, na naggagabay ng tuturo sa atin kung ito nga ba ang kagustuhan ng Panginoon. Babalik at babalik po tayo sa kapangyarihan ng kanyang banal na salita. And remember, Matthew 7 verse 21, that everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Kaya, total surrender, total submission, total obedience in order to enter the kingdom of heaven. Amen. Panginoon, salamat Lord God sa iyong salita mo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang ginagawa po namin or ang buhay po namin sa mundo ito ay naaayon po, Panginoon, sa iyong pamantayan, naaayon, Panginoon, sa iyong kagustuhan. Although a lot of things, Panginoon, marami kami mga naisin, marami kami mga gustong gawin, Panginoon. Pero Lord, hindi na kami, Panginoon, ang siyang mangunguna, kundi pangunahan mo po kami, Panginoon. Sa lahat po ng gagawin namin, O God, ikaw ang siyang mangunguna. At hayaan mo, Panginoon, na nandun po na handang sumunod sa mga naisip mo po sa aming mga buhay. Kaya, O God, minsan pa, nagkakatiwala po namin ang aming mga buhay sa iyo, O God, sa aming mga kahinaan, palakasin mo po kami, Panginoon, sa mga paglilingkod po namin sa iyo, O God, dalangin po namin, O God, na ang bawat isa ay maging kalugod-lugod. Tulungan mo po kami, Panginoon, at huwag pababayaan. Dahil ang nais ko namin, O God, makapiling ka pagdating ng takdang panahon. Kaya, Panginoon,
Ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan na aming pinagpapatuloy. Salamat, Lord, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.